Dugo at pawis ang puhunan ko, pero buhay ko ang naging pambayad sa sugal ng aking ama. Habang nagpapakapagod ako sa harap ng mainit na hurno, niluluto na pala nila ang aking kamatayan sa marangyang bulwagan. Wala kang kwentang anak kung hindi ka magpapakasal, ang sumpa ni Ina. Ngunit sa likod ng aking pagsunod, may nakatagong talim. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang apoy? Ang init ng hurnohan ay tila humahalik sa balat ni Salomea, o mas kilala ng lahat bilang Mea, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Sa loob ng maliit na kusina ng panaderia ni Lola Amada, tanging ang mahinang pag-usok ng uling at ang bango ng sinusunog na dahon ng saging ang nagbibigay ng buhay sa katahimikan ng madaling araw. Pagod na ang kanyang mga braso sa paghalo ng galapong, ngunit iniisip niya ang kanyang mga magulang. Para sa kanya, ang bawat piraso ng bibingka na kanyang inilalabas ay isang hakbang palapit sa pagbabayad ng utang ng pamilya at pagpapanatili sa dangal ng kanilang pangalan. Ngunit sa kabilang panig ng manipis na dingding na gawa sa kahoy, ang mga tinig na kanyang narinig ay tila mga punyal na humiwa sa kanyang pagkatao. 10 na lang ang kailangang bayaran ni Horatio basta makuha niya si Mea bago matapos ang pista ng San Isidro. Ang malamig at walang emosyong boses ni Don Severo ay narinig ni Mea mula sa silid. Sinundan ito ng isang mahinang buntong hininga na puno ng pagkainip, hindi ng pagsisisi. Ayon sa kanyang ama, ang sarili niyang anak ay tila isang paninda lamang na kailangang idisposisyon sa lalong madaling panahon. Huwag kang masyadong maingay, baka marinig ka ng bata sa kusina, ang sagot naman ni Doña Benilda, ang kanyang ina, na may kasamang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel. Pero ayos na ang lahat, Severo. Napirmahan ko na ang mga dokumento. Ipinagmukha nating si Mea ang nagmana ng panaderya mula kay Mama para magamit nating collateral kay Horatio. Wala nang kawala ang anak mo. Magpapakasal siya sa ayaw at sa gusto niya dahil iyon lang ang tanging paraan para hindi tayo magmukhang pulubi sa harap ng buong barangay. Utang na loob niya sa atin ang buhay niya, kaya panahon na para magbayad siya. Napatigil ang kamay ni Mea na noon ay hawak ang isang mainit na tray ng bibingka. Ang init na kanina ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay biglang naging tila apoy ng impyerno na lumalamon sa kanyang sistema. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig, at ang bigat ng bakal na tray ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Isang piraso ng mainit na uling ang nahulog mula sa hurnohan at lumikha ng mabilis na pag-apoy sa sahig. Ngunit hindi ito pinansin ni Mea. Ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang paso ng apoy. Nararamdaman niya ang pagpait ng laway sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang tadyang. Ang mga taong pinag-aalayan niya ng kanyang bawat gising, ang mga taong tinuturing niyang mundo, ay sila rin palang mga arkitekto ng kanyang pagkabilanggo. Ang kanyang ina, na inaasahan niyang magtatanggol sa kanya, ay siya pang nagmaniobra ng huwad na testamento ng kanyang namayapang lola. Ang tiwalang matagal niyang iningatan ay tila isang basong kristal na bumagsak at nagkadurog-durog sa semento na hinding-hindi na muling mabubuo pa. Dahan-dahang ibinaba ni Mea ang tray sa ibabaw ng hapag, hindi dahil sa tapos na siya, kundi dahil tila nawalan na ng lakas ang kanyang mga kalamnan na humawak pa
sa kahit anong bagay na konektado sa bahay na iyon. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang kanyang maruming tapis. Ang mapuputing harina sa kanyang mga kamay ay humalo sa kanyang mga luha na lumikha ng isang malagkit na bakas sa kanyang pisngi, isang simbolo ng kanyang nasirang pangarap. Tumingin siya sa larawan ng kanyang Lola Amada na nakasabit sa gilid ng kusina. Ang tanging alaala ng tunay na pagmamahal ay ninakaw na rin sa kanya ng sarili niyang mga magulang. Ang bawat pawis na pumatak mula sa kanyang katawan para sa panaderyang ito ay tila naging dugo na dumanak para sa isang sakripisyong hindi niya kailanman ginusto. Sa gitna ng dilim at amoy ng sinusunog na asukal, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Kasing lupit ng mga alon sa dalampasigan ng San Isidro. Hanggang saan nga ba dapat magtapos ang utang na loob ng isang anak kung ang kapalit nito ay ang mismong kaluluwa niya na ibinebenta sa altar ng kasakiman ng sariling magulang? Ang ingay ng kapistahan sa labas ay tila isang malupit na biro para kay Mea habang hinihila siya ng kanyang ina patungo sa harap ng salamin. Ang tunog ng banda na naglalakad sa kalsada ng San Isidro del Mar at ang malalakas na tawanan ng mga tao ay hindi nagbibigay ng saya, kundi nagpapalakas lamang ng pintig ng sakit sa kanyang sentido. Sa loob ng silid, ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Benilda ay humahalo sa amoy ng harina na pilit na binubura mula sa balat ni Mea. Ayusin mo ang tindig mo, Mea. Nakakahiya kung makikita ka ni Horacio na parang galing sa basurahan, ang mariing utos ni Doña Benilda habang marahas na sinusuklay ang buhok ng dalaga. Hindi ito haplos ng isang ina, kundi hagod ng isang negosyanteng naghahanda ng kanyang pinakamahalagang produkto. Isinuot sa kanya ang isang lumang bestida na kulay krema na bagaman maganda ay tila isang napakabigat na kadena para kay Mea. Mom, please, hindi ko kayang gawin ito. Ang pabulong na pagsusumamo ni Mea habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sariling refleksyon na tila hindi na niya kilala. Alam ko na ang pinag-usapan niyo ni Papa. Please, huwag niyo namang gawin sa akin ito. Tumigil ang kamay ni Benilda at tumingin siya sa salamin, diretso sa mga mata ng anak. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng lambot, kundi ng isang bakal na determinasyon. You don't understand, Maya. Ginagawa namin ito para sa future mo, para sa atin. Huwag kang maging madrama. It's just a celebration. Now smile. Isipin mo na lang ang karangalang ibibigay nito sa pamilya natin. Inalalayan siya pababa ng hagdan patungo sa gitna ng plaza kung saan nagtitipon ang mga kilalang tao sa bayan. Ang bawat hakbang ni Mea sa semento ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga tao na nakatuon sa kanya, mga tinging puno ng paghanga, ngunit walang alam sa katotohanang nakatago sa likod ng kanyang pilit na ngiti. Sa kabilang dako, nakita niya si Tia Pilar na abala sa pagtutok ng kanyang cellphone, live na live na ibinabahagi sa social media ang bawat galaw ng pamilya Brizuela. Narito na ang ating bida para sa gabing ito. Ang masayang bati ni Don Severo habang inilalahad ang kamay patungo kay Horacio Villagracia. Ang lalaki ay nakatayo doon, suot ang kanyang barong na tila sumisimbolo ng kapangyarihan at pera. Ang kanyang mga mata ay gumagapang sa katawan ni Mea, isang tinging nagpapadama sa dalaga na siya ay hubad at walang kalaban-laban. Mea,
Magmano ka kay Don Horacio bilang tanda ng paggalang at pagtanggap, ang utos ni Severo na may kasamang babala sa kanyang tinig. Dahan-dahang iniabot ni Mea ang kanyang nanginginig na kamay. Ang bawat pulgada ng paglapit ng kanyang noo sa likod ng palad ni Horacio ay tila isang dambuhalang bigat na dumudurog sa kanyang dangal. Ang tradisyong pagmamano, na dati ay simbolo ng pagmamahal sa mga nakatatanda, ay naging isang formal na ritual ng pagbebenta sa kanyang kaluluwa. Nang dumampi ang kanyang noo sa magaspang na balat ng lalaki, tila naramdaman niya ang malamig na haplos ng kamatayan ng kanyang kalayaan. Napakaganda mo talaga sa malapitan, Mea. Worth it ang bawat sentimong inilabas ko, ang bulong ni Horacio na sapat lamang para marinig ng dalaga. Ang init ng kanyang hininga sa tainga ni Mea ay nagdulot ng kilabot na nagpatindig sa lahat ng balahibo nito sa katawan. Sa paligid, ang palakpakan ng mga tao ay tila isang malakas na dagundong na nagpapamanhid sa pandinig ni Mea. Nakita niya sa screen ng cellphone ni Tia Pilar ang mga komentong bumabaha, mga papuri sa perpektong pamilya at mapalad na dalaga. Ngunit sa gitna ng maliwanag na mga ilaw at makulay na banderitas, naramdaman ni Mea ang unti-unting paglamig ng kanyang puso. Nang sandaling iyon, isang matangkad na bulto ng lalaki ang humati sa karamihan mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa pista, kundi sa nag-iisang babaeng tila lunod sa sariling luha sa gitna ng katuwaan. Habang humihigpit ang hawak ni Horacio sa kanyang siko, isang boses sa loob ni Mea ang sumisigaw ng saklolo, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang pilit na pasasalamat na kasing pait ng lason. Lumingon si Horatio sa kanya at lalong inilapit ang mukha. Ang kanyang mga labi ay halos sumagi na sa pisngi ni Mea bago ito bumulong ng mga salitang naging mitya ng panibagong takot. Huwag kang mag-alala, Mea. Sa oras na maging asawa na kita, tuturuan kitang kalimutan ang amoy ng harina at masanay sa amoy ng aking kapangyarihan. Wala nang makakaligtas sa iyo ngayon. Hindi na makahinga si Mea sa gitna ng masangsang na halimuyak ng mga bulaklak at usok ng paputok. Ang bawat bati ng congratulations mula sa mga bisita ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Nang muling humigpit ang hawak ni Horacio sa kanyang braso, isang biglang lakas ng loob ang humila sa kanyang mga paa. Sa isang iglap, tinalikuran niya ang maliwanag na entablado at tumakbo patungo sa dilim, palayo sa mga matang mapanghusga at palayo sa amoy ng kapangyarihan na sumasakal sa kanya. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay humampas sa kanyang mukha. Tuyot na ang kanyang mga luha, ngunit ang hapdi sa kanyang kalooban ay nananatiling sariwa. Ang bawat paglubog ng kanyang mga paa sa malambot at basang buhangin ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalunod sa sarili niyang buhay. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay nagbibigay ng isang malungkot na himig na tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Dito sa dalampasigan ng San Isidro, kung saan walang mga ilaw at walang marites na nagmamasid, doon lamang niya hinayaang kumawala ang isang hikbi na kanina pa nakabara sa kanyang lalamunan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay biglang naantala. Sa gitna ng madilim na baybayin, malapit sa mga naglalakihang bato sa dulo ng pier, may napansin siyang isang bulto. Hindi ito isang troso na inanod ng agos, kundi isang tao. Ang bawat paghampas ng tubig sa katawan nito
ay lumilikha ng mahinang tilamsik na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nilabanan ni Mea ang kanyang takot at dahan-dahang lumapit. Isang lalaki ang nakasubsob sa buhanginan. Ang kanyang suot na itim na polo ay punit-punit at basa ng tubig alat. Sa kanyang balikat ay may bakas ng dugo, na bagaman hindi malubha ay sapat na upang panghinaan siya ng katawan. Agad na lumuhod si Mea sa tabi nito, nakalimutan ang sariling pait upang tumulong sa isang taong tila mas nasa panganib kaysa sa kanya. Kuya, kuya, naririnig mo ba ako? Ang nanginginig na tinig ni Mea habang dahan-dahang inihaharap ang lalaki. Ang lalaki ay may matangos na ilong at mga katangiang tila hindi taga rito sa kanilang barangay. Nang idilat nito ang kanyang mga mata, isang matalim at tila nagmamatyag na tingin ang bumungad kay Mea. Sa kabila ng panghihina, ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa pulso ng dalaga, isang pagkakahawak na puno ng pag-iingat at hindi ng pagsalakay. Miss, huwag kang sisigaw. Ang mahinang boses ng lalaki na may halong punto ng isang banyaga o marahil ay isang taong mula sa malayo. Ang kanyang paghinga ay mabigat, tila bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay isang pakikibaka. Kailangan mo ng tulong, dadalhin kita sa klinika. Ang mabilis na sagot ni Mea, ang kanyang puso ay pumipintig sa kaba. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagmasa ng matigas na harina, ay naging matatag sa pag-alalay sa balikat ng lalaki. Umiling ang lalaki, ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit habang pilit na kinakapa ang loob ng kanyang basang bulsa. Huwag mapanganib. May mga naghahanap sa akin. Hindi mo ako kilala, pero kailangan kong magtiwala sa iyo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa plastic, isang memory card. Ang maliit na pirasong ito ay tila napakahalaga base sa higpit ng hawak ng lalaki rito. Inilagay niya ito sa palad ni Mea at itinikom ang mga daliri ng dalaga. Ang init ng kanyang balat ay tila naglipat ng isang mabigat na responsibilidad. Itago mo ito. Huwag mong ipakita kahit kanino, lalo na sa mga Villa Gracia. Diyan nakasalalay ang kalayaan ng marami. At marahil, ang sa iyo rin. Ang huling mga salitang lumabas sa bibig ng lalaki bago muling pumikit ang kanyang mga mata at tuluyang mawalan ng malay. Naiwang tulala si Mea sa gitna ng dalampasigan, hawak ang isang lihim na hindi niya maintindihan. Ang ingay ng kapistahan sa malayo ay tila nagpapahiwatig na hinahanap na siya ng kanyang mga magulang at ni Horacio. Tumingin siya sa lalaking walang malay, pagkatapos ay sa maliit na bagay sa kanyang palad. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pag-asa na baka ang sugat na nakuha niya sa gabing ito ay hindi pala dulo ng kanyang buhay, kundi simula ng isang pag-aaklas. Sino ang lalaking ito at bakit niya binanggit ang pangalan ng pamilyang bumibili sa kanyang buhay? Ang maliit na memory card sa loob ng kanyang bulsa ay tila naging kasing init ng isang baga, paulit-ulit na nagpapaalala kay Mea na hindi na siya ang dating dalagang sunod-sunuran lamang. Matapos itago ang sugatang lalaki sa isang abandonadong kubo ng kanyang namayapang lola malapit sa baybayin, bumalik si Mea sa kanilang bahay na ang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay puno ng kaba, habang ang anino ng gabi ay tila naging mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Pagpasok niya sa sala, hindi ang yakap ng pag-aalala ang sumalubong sa kanya,
kundi ang matatalim na tingin ni Doña Benilda na tila gustong hubaran ang kanyang pagkatao. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng tensyon at ang amoy ng alak na nagmumula kay Don Severo ay lalong nagpabigat sa hangin. Saan ka nanggaling, Mea? Alam mo ba kung gaano mo kami ipinahiya sa harap ni Don Horatio at ng buong San Isidro? Ang boses ni Benilda ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may talim na kasing bagsik ng hagupit ng sinturon. Lumapit siya kay Mea at marahas na hinawakan ang baba nito, pilit na inihaharap sa kanyang galit na mukha. Ma, nahilo lang ako sa dami ng tao. Kailangan ko lang ng hangin. Ang pabulong na sagot ni Maya, ang kanyang mga kamay ay palihim na nakakapit sa tela ng kanyang bulsa kung saan nakatago ang munting pag-asa. Nahilo? O sadyang wala kang utang na loob? Ang singhal ni Don Severo habang ibinabagsak ang baso sa mesa na lumikha ng isang matunog na pagtama ng kristal sa kahoy na tila isang babala. Nag-viral na ang pag-alis mo sa entablado, sabi ni Pilar. May nakakita raw sa iyong tumatakbo patungo sa madilim na bahagi ng pier. Ano ang gusto mong isipin ng mga tao? Na ang anak ko ay isang babaeng naghahanap ng kung sino-sinong lalaki sa dilim. Sa labas, narinig ni Maya ang mahinang pag-uusap ng mga kapitbahay. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang pangalan niya ay tila isang masarap na ulam na pinagpipistahan sa hapag ng mga marites. Si Tia Pilar, na may hawak pa ring cellphone, ay nakasilip sa kanilang bintana. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat detalye ng kanilang komosyon upang maging panibagong paksa ng kanyang susunod na live stream. Mea, makinig ka sa akin. Ang boses ni Benilda ay biglang lumambot, ngunit ito ay isang lambot na mas nakakatakot kaysa sa galit. Isang manipulative na tono na sanay na si Maya na pakinggan. Kami ang magulang mo. Kami ang nakakaalam kung ano ang makakabuti sa iyo. Isang malaking pagkakataon ang ibinibigay ni Horatio. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil sa pride. Isipin mo ang tiyak na kinabukasan, isipin mo ang mga utang na kailangang bayaran para hindi tayo mapunta sa kalsada. Ngunit sa gitna ng mga paalala ng kanyang ina, naalala ni Mea ang mga narinig niya sa kusina, ang mga salitang puhunan at kabayaran. Ang pagmamahal na ipinangangalandakan nila ay tila isang makapal na pintura lamang na nagtatakip sa nabubulok na pundasyon ng kanilang kasakiman. Nang hating gabi, nang ang lahat ay tila mahimbing na ang tulog, dahan-dahang bumangon si Mea. Ang sahig na kahoy ay tila nagrereklamo sa bawat bigat ng kanyang paa, ngunit nanatili siyang maingat. Naglakad siya patungo sa silid ng kanyang mga magulang kung saan ang pinto ay bahagyang nakabukas. Doon, nakita niya ang isang tanawing habang buhay na magbabago sa kanyang tingin sa mga taong nagbigay sa kanya ng buhay. Nakaupo ang kanyang ama at ina sa sahig, sa gitna ng maliliit na tumpok ng pera, ang siningil na paunang bayad mula kay Horatio. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng galak habang binibilang ang bawat piraso ng papel na tila mga bata sa harap ng maraming candy. Sabi ko sa iyo, Benilda, ang ganda ni Mea ang magliligtas sa atin. Sa susunod na buwan, makakabalik na ako sa sabungan ng may malaking puhunan, ang nangingiting wika ni Severo. Basta siguraduhin mong hindi siya makakawala. Ang sagot ni Benilda habang hinahaplos ang mga pera. Hayaan mo siyang mag-isip na ginagawa natin ito para sa kanya. Ang mahalaga, makuha natin ang lahat bago pa niya malaman na ang panaderya ay hindi na sa kanya kahit kailan.
Napasandal si Mea sa pader. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng kanyang pagiging anak. Hinawakan niya ang memory card sa kanyang bulsa. Ngayon, alam na niya na ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa kanyang kalayaan, kundi tungkol sa pagbawi sa dignidad na matagal nang ninakaw sa kanya sa ilalim ng sarili niyang bubong. Paano niya magagawang harapin ang mga taong ituturing siyang puhunan habang ang tanging hawak niya ay isang lihim na hindi pa niya alam kung paano gagamitin? Ang tiwala ay parang manipis na asukal sa ibabaw ng mainit na kape. Mabilis matunaw, madaling maglaho sa isang maling galaw. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa San Isidro del Mar ay tila masyadong maliwanag para sa mga matang walang tulog at pusong punong-puno ng pait. Habang si Mea ay abala sa pag-aayos ng mga sako ng harina sa likod ng panaderya, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang kalsada na lumikha ng isang ulap ng alikabok na dahan-dahang gumapang patungo sa loob ng tindahan. Bumaba mula sa sasakyan ang isang babaeng may tindig na kasing tikas ng mga Villagracia, ngunit may lambot sa mukha na hindi matatagpuan kay Horatio. Siya si Corazon Villagracia, ang tagapamahala ng Siung Kahop at ang babaeng kilala sa pagiging utak sa likod ng tagumpay ng kanyang kapatid. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng sapatos na tumatama sa semento, isang ritmo na tila nagbibigay daan sa kanyang autoridad. Mea Hija, ang boses ni Corazon ay kasing tamis ng pulot, habang dahan-dahan siyang lumalapit at hinahawakan ang mga kamay ng dalaga na puno pa ng bakas ng harina. I heard what happened last night. Pasensya ka na sa kapatid ko. He can be very overwhelming minsan. Pero alam mo naman ang mga lalaki, lalo na kapag excited. Tumingin si Mea sa mga mata ni Corazon, naghahanap ng kahit anong bahid ng katotohanan. Bakit po kayo narito, Ma'am Corazon? Ang mahinang tanong ni Mea, ang kanyang tinig ay may halong pag-iingat. Please, call me Ate Corazon. Soon we'll be family. Ang nakangiting sagot nito. Inalalayan niya si Maya na maupo sa isang lumang bangko. Narito ako dahil alam ko ang totoo. I know your parents are pushing you too hard. At alam ko rin kung gaano mo kamahal ang panaderyang ito ni Lola Amada. It would be a waste kung mawawala lang ito dahil sa mga utang ni Severo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Mea na tila may isang taong nakakaintindi sa kanya. Ang mga salita ni Corazon ay tila isang malamig na tubig sa gitna ng nakakapapansyong init ng kanyang buhay. Gusto ko lang pong mabawi ang panaderya, ate. Ito na lang ang natitira sa akin mula kay Lola. Huminga ng malalim si Corazon at hinaplos ang pisngi ni Mea. Isang kilos na tila nagpapakita ng pagkalinga ng isang nakatatandang kapatid. I can help you, Maya. I have the resources. Pwede nating gawan ng paraan na manatili sa iyo ang titulo ng lupa kahit magpakasal ka pa kay Horatio. But I need to see the documents first. Kailangan nating matiyak na walang butas ang testamento ni Lola Amada para hindi ito makuha ng mga creditors ng papa mo. Dahil sa matinding pangangailangan ng isang kakampi, dahan-dahang tumayo si Mea. Naglakad siya patungo sa isang lihim na siwang sa ilalim ng altar ng panaderya kung saan nakatago ang isang lumang sobreng kulay kape. Sa loob nito ay ang orihinal na testamento ni Lola Amada,
Ang huling depensa ni Mea laban sa kasakiman ng kanyang mga magulang. Nang ilabas ni Mea ang dokumento, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit na silid. Ang bawat pahina ay luma na at may mga mantsa ng panahon, ngunit ang mga lagda ay malinaw at matatag. Inabot ito ni Mea kay Corazon, umaasa na ito ang susi sa kanyang kaligtasan. Ito po ang orihinal, ang pabulong na wika ni Mea. Sa sandaling mahawakan ni Corazon ang papel, ang init ng kanyang pakikitungo ay tila panandaliang naglaho. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng malasakit, ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang ningning, isang gutom na hindi para sa pagkain, kundi para sa pag-aari. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa tela ng sobre at ang isang maliit na ngisi na mabilis ding nawala ay sumilip sa kanyang mga labi. Hindi napansin ni Mea ang pagbabagong ito dahil ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha ng pasasalamat. Ngunit sa likod ng mapagpanggap ng ngiti ni Corazon, ang kanyang isipan ay nagsisimula ng bumuo ng isang plano na hindi kailanman magbibigay ng kalayaan kay Mea. Ang dokumentong hawak niya ay hindi na lamang papel para sa kanya. Ito ay isang armas na gagamitin niya upang durugin hindi lamang ang kanyang kapatid, kundi ang mismong babaeng nagtiwala sa kanya. "Don't worry, Maya," ang muling paglambot ng boses ni Corazon habang itinatago ang sobre sa kanyang bag. "Safe na ito sa akin. I'll make sure na ikaw lang ang masusunod dito." Habang pinapanood ni Maya ang pag-alis ng sasakyan ni Corazon, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na pumasok sa loob ng panaderya kahit na napakainit ng panahon. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang muling gumising sa kanyang dibdib. Bakit ang mga matang nangako ng tulong ay tila mas nakakatakot kaysa sa mga matang hayagang nagpapakita ng galit? Ang lihim na kubo sa dulo ng baybayin ay tila naging isang silid ng mga rebeldeng nagpaplano ng himagsikan. Sa loob, ang amoy ng luma at tuyong damo ay humahalo sa amoy ng gamot na ginamit ni Mea para sa sugat ni Karim. Ang lalaki, na ngayon ay mas alerto na at nakaupo na ng maayos, ay nakatitig sa screen ng cellphone ni Maya. Ang kanyang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng biktima, matalas at walang palya. "Mea, hindi sapat ang makuha mo lang ang tiwala ni Corazon." Ang seryosong babala ni Karim habang ipinapakita sa dalaga kung paano paganahin ang isang nakatagong recording app. Ang tunay na dumi ay nasa loob ng siyongka ng mga Villagracia. Doon mo makikita kung paano nila ginagawang alipin ang mga kababaihan at kung paano ginagamit ni Horacio ang mga dokumentong legal para itago ang kanyang mga ilegal na aktibidad. "You have to be my eyes and ears inside." Tumango si Mea, bagaman ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Siya ay isang Tho Lamban, sanay sa tamis at init ng hornohan, hindi sa pait at panganib ng paniniktik. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mukha ng kanyang ama na binibilang ang pera ng sugal, ang takot ay napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Bit-bit ang isang basket ng mga bagong luto na pan de coco, isang dahilan upang makapasok sa loob ng planta ng hindi pinaghihinalaan. Nagtungo si Mea sa malawak na lupain ng mga Villagracia. Ang amoy ng malansang isda at kalawang na bakal ay agad na sumalubong sa kanya, kasing tindi ng lungkot na bumabalot sa bawat sulok ng lugar na iyon. Nakita niya ang mga kababaihan, ang ilan ay tila mas bata pa sa kanya, na nakayuko at mabilis na nagtatrabaho sa ilalim ng mainit na bubong na yero.
Walang tawa, walang kwentuhan, tanging ang tunog ng mga makinang tila sumasabay sa mabibigat nilang hininga. Dahan-dahang naglakad si Mea patungo sa likod na bahagi ng opisina ni Horatio, kung saan ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina. Gamit ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng mga tinapay, sinimulan niyang kuhanin ang mga larawan ng mga logbook na naiwan sa labas, mga listahan ng mga pangalan na may mga bawas sa sahod na hindi makatwiran. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo sa loob ng kanyang dibdib. Bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay sa panganib. Ano ang ginagawa mo rito, Mea? Ang boses na iyon ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa kanyang likuran. Hindi na kailangan pang lumingon ni Mea para malaman kung sino ang nagmamay-ari niyon. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang awtoridad na dala ng bawat salita ay sapat na upang makilala si Horatio. Dahan-dahang ibinaba ni Mea ang kanyang kamay, pilit na pinapakalma ang sarili habang ang kanyang daliri ay mabilis na pinapatay ang screen ng telepono. Dinalhan ko lang po ng merienda ang mga manggagawa, Don Horatio. Ang pilit na matatag na sagot ni Mea habang dahan-dahang humaharap sa lalaki. Sabi po kasi ni Ina, dapat ay maging pamilyar na ako sa negosyo niyo. Isang mapanuyang ngiti ang sumilip sa mga labi ni Horatio habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang bawat hakbang nito sa magaspang na semento ay tila isang paglapit ng isang maninila sa kanyang huli. Hindi siya huminto hanggang sa ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Mea. Ramdam ng dalaga ang pagkapit ng kamay ni Horatio sa kanyang balikat, isang pagkakahawak na tila gustong markahan ang pag-aari nito. Matalinong bata. Ang bulong ni Horatio, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa mga mata ni Mea na tila naghahanap ng anumang anino ng pagsisinungaling. Pero alam mo ba, Mea, ang mga taong masyadong matanong at masyadong gala sa lugar na hindi sa kanila, madalas silang naliligaw. At sa planta kong ito, maraming lugar kung saan pwedeng mawala ang kahit na sino nang walang nakakakita. Hinigpitan ni Horatio ang hawak sa balikat ni Mea, ang kanyang mga daliri ay tila bumaon sa laman ng dalaga. Sa sandaling iyon, napansin ni Horatio ang bahagyang nakausli na anino ng cellphone sa ilalim ng mga tinapay sa loob ng basket. Ang kanyang mga mata ay dumilim at ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang bahid ng pagpapanggap na kabaitan. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kabilang kamay patungo sa basket, habang ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako sa nangangatog na mga mata ni Mea. Ang hangin sa loob ng planta ay tila naging kasing lagkit ng langis, habang ang kamay ni Horatio ay dahan-dahang bumababa patungo sa basket ni Mea. Ang bawat sentimetro ng paglapit nito ay tila isang segundong ninanakaw mula sa natitirang hininga ng dalaga. Ngunit bago pa man madampi ng mga daliri ng lalaki ang telang nagtatakip sa kanyang lihim, isang malakas na sigaw mula sa kabilang bahagi ng linya ng produksyon ang bumasag sa tensyon. Isang matandang manggagawa ang nawalan ng malay dahil sa tindi ng init, at ang pagbagsak ng katawan nito sa semento ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan sa buong paligid. Don Horatio, si Aling Nena po, bumagsak, ang sigaw ng isang kapatas. Dahil sa pagnanais na mapanatili ang imahe ng isang maingat na amo sa harap ng kanyang magiging asawa, napilitan si Horatio na binitiwan ang balikat ni Maya. Tignan nyo yan, napaka-iresponsable, ang asik nito.
bago muling lumingon sa dalaga. Umuwi ka na, Mea. Hayaan mong ang mga tauhan ko ang magpakain sa mga iyan. Hindi mo lugar ang madumihan ng ganito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mea. Halos liparin ng kanyang mga paa ang distansya palabas ng planta. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, isa lang ang tanging kanlungan, si Ate Corazon. Naniniwala siya na ang dokumentong ibinigay niya rito ay ang kanyang huling alas, ang sandatang dudurog sa kapatid nito. Nang sumapit ang dapit hapon, nagtungo si Mea sa isang abandonadong bodega sa likod ng lumang simbahan, ang lugar kung saan sila dapat magkikita ni Corazon para sa planong pagtakas. Ang kadiliman sa loob ay tila yumayakap sa kanya, malamig at puno ng mga aninong tila bumubulong ng babala. Ngunit ang pag-asa ay bulag at si Mea ay uhaw sa kahit anong patak ng kaligtasan. Ate Corazon, narito na po ako, ang pabulong na tawag ni Maya. Isang liwanag mula sa isang mamahaling sasakyan ang biglang tumama sa kanyang mga mata na nagdulot ng panandaliang pagkabulag. Nang muling luminaw ang kanyang paningin, nakita niya si Corazon na nakatayo, ngunit hindi ito nag-iisa. Sa tabi nito, hawak ang pamilyar na sobrang kulay kape na naglalaman ng testamento ni Lola Amada ay walang iba kundi si Horacio. Ang dalawa ay magkatabi. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng pag-aaway, kundi ng isang mapanuyang pagkakaisa. Poor sweet Maya. Ang boses ni Corazon ay wala na ang tamis ng pulot. Ngayon ay puno na ito ng panunuya na kasing talas ng bubog. Akala mo ba talaga ay mas mahalaga sa akin ang isang batang toy-toy na katulad mo kaysa sa sarili kong dugo at sa shares ng kumpanyang ito? Ate, bakit? Ang tanging lumabas sa mga labi ni Mea, ang kanyang tinig ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Dahan-dahang lumapit si Horatio. Ang kanyang tawa ay isang mahinang tunog na tila kumakayod sa kaluluwa ni Mea. Salamat sa iyo, Mea. Nakuha ko na ang huling hadlang sa pag-aari ko sa lupain ng panaderya. At salamat sa kapatid ko. Nalaman ko kung gaano ka pala kapanganib. You tried to spy on me? Marahas niyang iwinagayway ang testamento bago ito ibinigay sa kanyang tauhan. Ngayon, wala ka ng armas, wala ka ng kakampi. Ang panaderya ay sa akin na, at ikaw, Kati, ikaw ay mananatiling sa akin sa paraang gusto ko. Ibinenta mo ako, Ate Corazon. Ang pait sa boses ni Mea ay tila lason na dumadaloy sa kanyang sariling sistema. Pinagkatiwalaan kita dahil akala ko ay pareho tayong biktima ng kasakiman niya. Isang malamig na ngiti ang isinagot ni Corazon habang sumasakay sa kanyang sasakyan. In this world, Maya, you are either the baker or the one being baked. And tonight, you are well done. Bago pa man makakilos si Mea, ilang mga lalaking may malalaking bulto ang lumabas mula sa dilim. Pinalilibutan siya sa loob ng sarili niyang bakuran sa likod ng panaderya. Ang amoy ng gasolina at basang lupa ay humalo sa takot na ngayoy tuluyan nang lumamon sa kanyang pag-asa. Wala na ang testamento. Wala na ang kanyang kakampi. At sa bintana ng kanilang bahay, nakita niya ang anino ng kanyang ina na mabilis na nagsara ng kortina, tila nagbubulag-bulagan sa bawat panganib na darating sa kanyang sariling anak. Sa gitna ng palibot ng mga tauhan ni Horatio, naramdaman ni Mea ang malamig na dampi ng bakal na pinto ng panaderya na pilit na isinasara mula sa labas. Siya ay nakulong sa loob ng kanyang sariling santuwaryo,
na ngayoy naging isang kulungan na walang pintong malalabasan. Ang bawat butil ng harina na lumulutang sa hangin ay tila mga maliliit na kaluluwang naghahanap ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng bodega ng panaderya, kung saan ang amoy ng pampaalsa ay naging kasing pait ng mga pangarap na naudlot, nakaupo si Mea sa sahig na semento. Ang malamig na dampi ng alikabok sa kanyang balat ay hindi na niya nararamdaman. Ang mas matindi ay ang tila nagyayelong dugo sa kanyang mga ugat dahil sa pagtataksil ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Ang katahimikan ay bumasag nang marinig ang tunog ng pagpihit ng susi sa kalawanging trangka ng pinto. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang malupit na titig na tumama sa kanyang mga matang namumugto. Pumasok si Doña Benilda, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagkapuot. Hindi ito ang mukha ng isang inang nag-aalala sa nawawalang anak, kundi ang mukha ng isang babaeng nabulag ng takot na mawala ang kanyang tinitingalang posisyon sa lipunan. Walang hiya ka. Ang boses ni Benilda ay tila isang matalim na hagupit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Maya. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bodega na sinundan ng panandaliang paghinto ng paghinga ni Mea. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay mabilis na kumalat, ngunit mas masakit ang pagguho ng huling piraso ng kanyang respeto sa kanyang ina. Nanatiling nakayuko si Mea, ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha habang ang isang patak ng dugo ay dahan-dahang gumagapang mula sa gilid ng kanyang labi. Ipinahiya mo kami. Akala mo ba ay hindi ko alam? Ang singhal ni Benilda, ang kanyang dibdib ay nagtataas baba sa tindi ng galit. Sabi ni Horatio, nakikipagkita ka raw sa isang lalaking banyaga sa dalampasigan. Kaya ka ba tumatakbo sa gabi? Kaya ka ba nagpapanggap na biktima dahil may iba kang kinalulunuran? Niloloko mo kami, Mea. Ginagamit mo ang panaderyang ito para itago ang iyong kalandian. Hindi totoo yan, Ma. Ang pabulong na sagot ni Mea, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Tinulungan ko lang ang taong nangangailangan. Kayo ang nagbebenta sa akin. Kayo ang nagnakaw ng testamento ni Lola. Hindi na natapos ni Mea ang kanyang sasabihin nang muling itaas ni Benilda ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito ay huminto ito sa hangin, nanginginig sa puot. Wala kang karapatang sumagot. Bukas na bukas din, itutuloy ang kasal. Kinausap na kami ni Horatio. Para malinis ang pangalan mo at para hindi kami kutyain ng buong San Isidro, magpapakasal ka sa kanya sa harap ng altar. Iyon lang ang tanging paraan para mabura ang dumi na ginawa mo sa pamilyang ito. Lumabas si Benilda at muling isinara ng marahas ang pinto na nag-iwan ng isang tunog ng bakal na tumatama sa bakal na tila huling hatol sa kanyang kalayaan. Nanatili si Mea sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinakapa ang tahi sa loob ng kanyang tapis. Doon, sa isang maliit at lihim na bulsa, ay naroon pa rin ang memory card na ibinigay ni Karim. Hindi ito nakuha ni Horatio, hindi ito nakita ni Corazon. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang maliit na apoy ng pag-aaklas ang muling nagliyab sa kanyang dibdib. Akala nila ay tapos na siya dahil wala na ang testamento. Akala nila ay susunod na siya dahil sa kahihiyang ibinibintang sa kanya. Ngunit habang idinidiin niya ang kanyang likod sa malamig na pader ng bodega, naramdaman ni Mea ang presensya ng kanyang lola Amada sa bawat amoy ng harina at asukal.
ang kasal bukas ay hindi magiging dulo ng kanyang buhay. Kung nais nilang gawin siyang sakripisyo sa harap ng altar, gagawin niyang entablado ang altar na iyon para sa kanilang sariling paghuhukom. Ngunit sapat ba ang lakas ng isang babaeng nakakulong at sugatan upang harapin ang dambuhalang kapangyarihan ng mga Villagracia at ang kalupitan ng sariling magulang? Muling tumulo ang luha ni Mea, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pait ng katotohanang kailangan niyang saktan ang mga taong nagbigay sa kanya ng buhay upang mabawi ang kanyang sariling dangal. Sa labas, ang tunog ng ulan na pumapatak sa bubong na yero ay tila isang malungkot na palakpakan para sa trahedyang magaganap sa pagsikat ng araw. Da Huan Tan Chung Tam, Noi Yung Chin, Mea Binyot Changkobot, Bime La Benilda Si Nyin. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan sa San Isidro del Mar, ang mga anino ay tila may sariling buhay, nagmamasid sa bawat lihim na ibinubulong ng hangin. Si Tia Pilar, na may suot na madilim na balabal, ay tila isang pusang naglalakad sa gilid ng bakuran ng mga Brizuela. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat siwang, at ang kanyang cellphone ay nakahanda na parang isang sandatang naghihintay ng tamang pagkakataon. Hindi katarungan ang hanap ni Pilar. Ang hanap niya ay ang jackpot, isang balitang magpapabagsak sa mga Brizuela o magpapayaman sa kanyang bulsa. Sa likod ng bahay, malapit sa madilim na pasilyo patungo sa bodega, nakita niya ang bulto ni Don Severo at Horacio. Ang dalawa ay nag-uusap sa ilalim ng isang punong mangga. Ang kanilang mga tinig ay mababa ngunit puno ng bigat ng isang maduming transaksyon. Severo, masyadong maraming drama ang anak mo. Halos mapahiya ako sa harap ng mga bisita kagabi. Ang boses ni Horatio ay puno ng pagkabagot, habang ang tunog ng paghithit niya ng sigarilyo ay lumilikha ng isang maliit na baga sa dilim. Kailangan ko ng dagdag, Horatio. Mahirap pasunurin ang batang iyan, parang mailap na ibon. Ang sagot ni Severo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkasabik. Ang puhunan ko sa kanya ay hindi biro. Isipin mo na lang ang dangal na isinasakripisyo namin para lang makuha mo siya. Naririnig ni Pilar ang kalansing ng mga barya sa bulsa ni Severo at ang tunog ng isang makapal na sobreng puno ng pera nang ilapag ito ni Horatio sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy. Ang tunog ng papel na tumatama sa kahoy ay tila musika sa pandinig ni Pilar. Mabilis niyang itinutok ang camera ng kanyang telepono. Sinisiguradong kitang-kita ang mukha ni Severo habang tinatanggap ang suhol para sa sariling anak. This is it, my golden ticket. Ang pabulong na wika ni Pilar sa kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa excitement habang pinapanood ang nagaganap sa screen. Ang kanyang plano ay simple. I-send ang video kay Severo at humingi ng malaking halaga kapalit ng pananahimik. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbibigay ng parusa sa mga taong sakim. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, habang pilit na itinatago ang sarili sa likod ng mga halaman, isang malaking lamok ang dumapo sa kanyang braso. Sa biglaang paggalaw niya upang itaboy ito, ang kanyang daliri ay nadulas sa madulas na screen ng telepono. Imbes na sa private message, mapunta ang video, ang kanyang nanginginig na kamay ay tumama sa pindutan ng Go Live. Sa isang iglap, ang bawat segundo ng maruming usapan ni na Severo at Horatio ay nagsimulang dumaloy sa social media, diretso sa mga newsfeed ng buong barangay San Isidro.
Ang mga notification ay nagsimulang bumaha sa screen ni Pilar. Ang mga puso, galit na emoji, at mga komento ng gulat ay tila mga alon na humahampas sa kanyang malay. Hindi napansin ni Pilar ang nangyari hanggang sa makita niya ang reflection ng sarili niyang gulat na mukha sa screen, kasama ang libo-libong taong nanonood na ngayon ng katotohanan. Sa loob ng madilim na bodega, narinig ni Maya ang biglaang pagkakagulo sa labas. Ang mga sigaw ng mga kapitbahay, ang tunog ng mga taong nagtatakbuhan patungo sa harap ng bahay ng mga Brizuela, at ang mahinang liwanag mula sa mga cellphone na nagliliwanag sa bawat bintana ng mga kabahayan sa paligid. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng isang kolektibong galit ng isang komunidad na nalaman na ang kanilang ulirang pamilya ay isa palang pugad ng mga buwaya. Ano ang nangyayari? Ang pabulong na tanong ni Mea, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang pakiramdam na tila ang mga pader na nakapaligid sa kanya ay nagsisimula ng mabuwal. Sa labas, ang mukha ni Don Severo ay nawalan ng kulay nang makita niya ang mga tao sa kalsada na nakaturo sa kanya, hawak ang kanilang mga telepono. Ang hiya na pilit na itinatago ni Benilda ay tuluyan ng sumabog sa gitna ng publiko. Ang video ni Pilar, na orihinal na nilayon para sa pangingikil, ay naging mitya ng isang malaking sunog na walang sinuman sa pamilya Brizuela ang makakapagtulog. Habang ang gulo ay lumalala sa labas, si Mea ay nanatiling nakatitig sa siwang ng pinto. Nararamdaman niya ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang katotohanan ay nakawala na sa hawla at wala ng anumang halaga ng pera ang makakabalik nito sa dilim. Ngunit sapat na ba ang iskandalong ito upang pigilan ang kasal bukas? O lalo lamang itong magiging dahilan upang mabulag sa galit sina Horacio at ang kanyang mga magulang? Ang bawat paghinga ni Mea sa loob ng madilim na bodega ay tila isang pakikipagtuos sa alikabok at sa natitirang oras bago ang kanyang ganap na pagkakagapos. Sa labas, narinig niya ang malalakas na hiyaw ng mga tao at ang tunog ng mga sasakyang tila nagmamadaling umalis, bunga ng iskandalong kumalat sa social media. Ngunit sa loob ng apat na sulok na ito, ang katahimikan ay may ibang hatid. Isang alaala mula sa kanyang gunita noong siya ay bata pa. Nakaupo sa paanan ni Lola Amada habang nagmamasa ng tinapay. Naalala niya ang malambot na boses ng kanyang lola na nagsasabing ang bawat bahay na may pundasyon ng pagmamahal ay may lihim na lagusan para sa mga oras ng pangangailangan. Tumingin si Mea sa malaking estante ng mga sako ng harina na nakadikit sa pader na gawa sa adobe. Dahan-dahan siyang tumayo, kahit na ang kanyang mga binti ay tila nanginginig sa panghihina. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang mabigat na estante. Ang tunog ng kahoy na kumakayod sa magaspang na semento ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalayaan. Sa likod nito, isang maliit at lumang pinto na gawa sa nara ang bumungad sa kanya. Ang nakatagong lagusan patungo sa likod ng lumang sementeryo na katabi ng simbahan. Habang gumagapang si Mea sa madilim at makitid na daanan, sa kabilang dako naman ng barangay, sa loob ng isang maliit na klinika, si Karim ay dahan-dahang nagmumulat ng kanyang mga mata. Ang puting kisame ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang kris. Sa tabi niya ay isang abogada mula sa Cebu, si Attorney Santos, na may hawak na makakapal na dokumento at isang laptop na nagpapakita ng lumalalang gulo sa San Isidro.
Sapat na ang ebidensyang nakuha natin mula sa memory card at ang kumalat na video ni Pilar, Karim, ang pabulong na wika ng abogada habang inaayos ang kanyang salamin. Ang mga dokumento ng Shuangka ay patunay ng illegal detention at human trafficking. Kailangan na nating kumilos bago pa magsimula ang kasal. Ngunit alam ni Karim na hindi sapat ang batas para basagin ang tanikala ng utang na loob na nakagapos sa leeg ni Mea. Kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang maging saksi sa pagbangon ng babaeng nagligtas sa kanya sa dalampasigan. Ang bawat pagtangka niyang bumangon ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang balikat. Ngunit mas matindi ang kirot ng posibilidad na sumuko si Mea. Bumalik ang eksena kay Mea na ngayon ay nakalabas na sa madilim na lagusan. Ang hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang pawisang balat na nagbibigay ng panandaliang ginhawa. Ngunit ang kanyang puso ay muling binalot ng kaba nang marinig ang tunog ng batingaw ng simbahan. Ang bawat paghampas ng bakal sa kampana ay tila isang marahas na paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Isang matunog at paulit-ulit na tunog ng kampana ang pumuno sa buong bayan na nagpapahiwatig na ang seremonya ay magsisimula na. Sa gitna ng dilim, nakita ni Mea ang mga ilaw ng simbahan na nagliliwanag mula sa malayo. Hindi siya tumakbo palayo sa bayan. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang lumang tapis at naglakad patungo sa liwanag. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at harina. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may bagong ningning na tila apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Lola Amada. Ang tunay na tinapay ay niluluto sa apoy, Maya. Doon ito tumitigas. Doon ito sumasarap. Sa loob ng simbahan, ang mga bisita ay nagsisimula ng maupo. Bagaman ang bulungan tungkol sa viral video ay tila isang bubuyog na hindi tumitigil sa pag-ugong. Si Horatio ay nakatayo na sa harap ng altar. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng pagpipigil sa galit. Habang si Doña Benilda ay pilit na nag-aayos ng kanyang mamahaling belo, hindi alam na ang kanyang maayos na mundo ay malapit na sa isang madugong pagbagsak. Ang pintuan ng simbahan ay dahan-dahang bumukas at ang lahat ay napalingon. Ang seremonya ay opisyal nang nagsisimula, ngunit ang dumarating ay hindi ang babaeng inaasahan nilang makitang nakayuko at luhaan. Ang bawat hakbang ni Mea sa mahabang pasilyo ng simbahan ng San Isidro ay tila paglalakad sa ibabaw ng isang napakanipis na salamin na anumang sandali ay handang mabasag. Ang amoy ng mga sariwang liryos at ang usok mula sa mga kandila ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, ngunit hindi ito nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ang bawat hininga ng dalaga ay tila may kasamang lasa ng abo. Suot niya ang isang magarbo at maputing belo, ngunit sa ilalim nito, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, walang buhay, at tila isang bangkay na pilit na pinatayo para sa isang huling palabas. Sa paligid, ang mga bulungan ng mga tao ay tila isang dagat ng mga bubuyog na hindi mapatahimik. Ang bawat sulyap ng mga marites ng barangay ay tila sumusukat sa bigat ng kanyang kasalanan at sa halaga ng kanyang pagkatao matapos kumalat ang viral video. Nararamdaman niya ang matitinding titig ni Doña Benilda mula sa unang hilera ng mga upuan, isang tingin na punong-puno ng babala at pagbabanta. Tila sinasabing isang maling salita lang ay tuluyan na siyang itatakwil ng mundong ito. Nang makarating siya sa harap ng altar, ang malamig na kamay ni Horatio ay sumalubong sa kanya.
Ang pagkakahawak nito sa kanyang palad ay walang init, walang pagmamahal, kundi isang mahigpit na pag-angkin na tila sinasabing siya ay isang ari-ariang opisyal nang nailipat sa bagong may-ari. Ang mga mata ni Horatio ay nagniningning sa isang madilim na tagumpay, habang ang pawis sa noo ni Don Severo ay tila nagniningning din sa ilalim ng mga ilaw, dala ng kaba at ng inaasahang kabayaran. "You look stunning, my property," ang pabulong na wika ni Horatio, na nagdulot ng isang matinding kilabot sa gulugod ni Maya. Pilit niyang iniwas ang kanyang paningin at tumingin sa krus na nasa taas ng altar, naghahanap ng lakas sa gitna ng kanyang pagkawasak. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, isang banal na himig na tila naging isang malupit na ingay sa pandinig ni Mea. Ang bawat salita tungkol sa pagmamahalan, katapatan, at pagsasama hanggang sa kamatayan ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Paano magiging banal ang isang pagsasama na binuo sa kasinungalingan at ibinenta sa halaga ng utang sa sugal? Dahan-dahang itinaas ni Horatio ang belo ni Mea. Ang liwanag ng simbahan ay tumama sa kanyang mga matang namumugto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang mukha ng isang talunang babae. Sa loob ng kanyang isipan, nararamdaman niya ang bigat ng memory card na nakatago sa loob ng kanyang suot na medyas, ang tanging lihim na hindi nila nakuha. Salomea Brizuela, ang panimula ng pari, ang kanyang boses ay naging seryoso habang nakatitig sa dalaga. Tinatanggap mo ba si Horatio Villagracia bilang iyong kabiyak sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang sa paghiwalayin kayo ng kamatayan? Ang buong simbahan ay biglang tumahimik. Ang tunog ng paglipad ng isang maliit na ibon sa kisame ay naging kasing lakas ng isang dagundong sa gitna ng katahimikan. Lahat ay naghihintay. Si Benilda ay napakapit sa kanyang abaniko hanggang sa marinig ang mahinang pagpirit ng kahoy nito. Si Severo ay napahawak sa kanyang barong, hindi makahinga. Tumingin si Mea sa mga mata ni Horatio. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, lahat ng pagod, at lahat ng pighati ng pagiging isang puhunan ay nagtipon-tipon sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga labi ay nanginig at isang luha ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng pagsuko. "Father." Ang simula ni Mea, ang kanyang tinig ay basag ngunit may isang talim na hindi nila inaasahan. Tumingin siya ng diretso sa lente ng kamera ni Tia Pilar na noon ay nakatago sa likod ng isang poste. Alam niyang ang buong mundo ay nanonood muli. Bago ko sagutin ang tanong na iyan, gusto ko munang malaman ng lahat kung magkano nga ba ang halaga ng isang opo sa harap ng Diyos. Ang bawat hininga sa loob ng cathedral ay tila naging isang mabigat na pasanin nang bitawan ni Mea ang mga salitang iyon. Ang katahimikan ay naging kasing talas ng isang labaha, humihiwa sa bawat pretensyon ng kabanalan sa loob ng simbahan. Ang mukha ni Doña Benilda ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang kanyang rosaryo, habang si Don Severo naman ay tila gustong lamunin ng lupang kanyang kinatatayuan. "Mea, what are you doing? Umayos ka. Nakakahiya sa mga bisita." Ang pabulong na asik ni Benilda, ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason sa gitna ng katahimikan. Ngunit hindi natinag si Mea. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Horatio, isang kilos na tila pagputol sa huling hibla ng pagiging alipin.
Hinarap niya ang mga tao, ang mga taong nabulag ng kinang ng pera ng mga Villagracia at ng huwad na dangal ng mga Brizuela. Ang akalang nyo ay isang banal na pag-iisang dibdib ay isa palang maruming transaksyon. Ang malakas na pahayag ni Mea, ang kanyang tinig ay umaling-aungaw sa matatayog na kisame ng simbahan. Ipinagpalit ang aking buhay sa halaga ng utang sa sabong. Ibinenta ang aking kalayaan para sa isang titulong gawa sa kasinungalingan. Tumahimik ka, Mea. Nababaliw ka na. Ang sigaw ni Horatio, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy sa tindi ng galit. Akma niyang bubuhati ng kanyang kamay upang saktan ang dalaga, ngunit bago pa man ito dumapo, isang dambuhalang liwanag ang bumungad sa malalaking screen ng simbahan. Ang mga screen na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng kanilang pag-iibigan. Sa halip na mga ngiti at bulaklak, ang bumungad sa lahat ay ang mukha ni Don Severo at Doña Benilda sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid, huling gabi. Malinaw na malinaw ang tunog ng pagbibilang ng pera at ang boses ni Benilda na nagsasabing, "Wala nang kawala ang anak mo. Utang na loob niya sa atin ang buhay niya, kaya panahon na para magbayad siya." Sumunod ang mga larawan ng mga pasang nakuha ng mga manggagawa sa Chongka, ang mga lihim na dokumento ng human trafficking, at ang boses ni Horatio na tinatawag si Mea na property. Ang bawat salita ay tila isang kulog na yumanig sa pundasyon ng simbahan. Ang mga bisita ay nagsimulang magtayuan, ang bulungan ay naging isang malakas na dagundong ng pagkagimbal at pagkamuhi. Walang hiya kayo. Ang sigaw ng isang matandang babae mula sa likuran na sinundan ng iba pang mga tinig ng pagkondena. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Don Severo kay Mea, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa poot. "Ikaw na bata ka, sinira mo ang lahat." Itinaas niya ang kanyang kamay upang saktan ang anak, isang huling pagtatangka na ibalik ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa man lumapat ang palad ng ama sa pisngi ni Mea, isang matikas na kamay ang sumalo sa pulso ni Severo. Ang tunog ng pagpigil ay naging kasing linaw ng isang babala. Si Karim ay nakatayo sa tabi ni Mea, ang kanyang balikat ay may benda pa, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang kuta. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Severo, isang tingin na nagpaurong sa takot sa matandang lalaki. "Huwag mong susubukang saktan siya muli," ang malamig at mariing boses ni Karim. Tumingin si Mea sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa kanyang inang ngayon ay nakaluhod sa sahig, habang pilit na itinatago ang mukha sa mga kamera ng mga taong kanina ay tinitingala sila. Ang hiya na pilit nilang iniwasan ay naging isang malaking baha na ngayoy lumalamon sa kanila ng buo. Dahan-dahang tinanggal ni Mea ang kanyang mamahaling belo at hinayaan itong mahulog sa maruming sahig ng simbahan. Ang puting tela ay tila isang bandila ng pagsuko ng kanyang dating sarili. Hinarap niya si Horatio na ngayoy napapalibutan na ng mga operatiba ng pulisya na kanina pa pala naghihintay sa labas, kasunod ni Attorney Santos. Ang bibingka ni Lola Amada ay matamis dahil gawa ito sa pagmamahal. Ang pabulong na wika ni Mea kay Horatio habang ito ay pinapaspasan ng posas. "Pero ang buhay na pilit mong binili ay may lasa ng lason na sisira sa iyong imperyo." Naiwan si Mea sa gitna ng altar, hindi bilang isang bride, kundi bilang isang babaeng sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Ang cathedral na dati ay tila isang kulungan ay naging isang bukas na langit.
Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga magulang na kinukutya ng buong bayan, isang matinding kirot pa rin ang humaplos sa kanyang puso. Ang kalayaan ay may kapalit, at ang kapalit na iyon ay ang ganap na pagkakaulila sa gitna ng mga taong buhay pa, ngunit matagal nang patay sa kanyang alaala. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay humahalo sa ihip ng hangin mula sa dagat, tila isang malungkot na pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang mahaba at madugong paglalakbay patungo sa tunay na paghilom. Ang ingay sa loob ng cathedral ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumubulwak mula sa isang sirang dam. Ang bawat sigaw ng pagkondena mula sa mga tao ay humahalo sa matitinis na tunog ng mga sirena ng pulis sa labas, na tila humihiwa sa natitirang hangin sa loob ng banal na gusali. Habang hinihila ng mga awtoridad si Horatio patungo sa labas, ang kanyang suot na mamahaling barong ay tila naging isang maruming basahan sa paningin ng lahat. Ang paglalapat ng malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso ay nagmula sa isang mabilis na pagkilos na tila huling hatol ng langit sa kanyang mga kasalanan. Mea, ano ang ginawa mo? Sisirain mo ang pamilya natin. Ang boses ni Don Severo ay nanginginig, hindi sa pagsisisi, kundi sa takot na mawala ang lahat ng kanyang inaasahang yaman. Akma siyang lalapit sa anak. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na tila hihingi ng tulong o marahil ay mananakit. Ngunit mabilis na humarang ang mga pulis. Tumingin si Mea sa kanyang ama. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang haligi ng tahanan ay tila naging isang maliit na anino na lamang sa ilalim ng matatayog na poste ng simbahan. Wala na tayong pamilyang sisirain, Papa. Ang pabulong na wika ni Mea, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon sa gitna ng bagyo. Matagal niyo na itong winarak nang ituring niyo akong pambayad sa inyong mga bisyo. Sa kabilang dako, si Doña Benilda ay nakaluhod pa rin sa sahig. Ang kanyang mamahaling belo ay nakapulupot sa kanyang mga braso habang pilit niyang itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng mga taong kanina ay kinakainggitan siya. Ang hiya na kanyang pinakakatakutan ay ngayoy bumabalot sa kanya ng buo, kasing bigat ng isang makapal na kumot na hindi siya hinahayaang makahinga. Ang bawat bulong ng walang hiya mula sa mga kapitbahay ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balat. Dahan-dahang lumapit si Karim kay Mea. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang mahinang tunog ng sapatos sa marmol na sahig, isang ritmo na nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang maramdaman ni Mea ang kanyang presensya. Inalok niya ang kanyang braso, hindi bilang isang bayani na sasagip sa prinsesa, kundi bilang isang kaibigan na sasamahan ang isang mandirigma sa kanyang paglalakad palayo sa labanan. Tapos na, Mea, wala na silang kapangyarihan sa iyo, ang mahinang wika ni Karim. Naramdaman ni Mea ang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng adrenaline na nagpatayo sa kanya sa harap ng altar ay tila biglang naglaho na nag-iwan ng isang matinding pagod na dumadaloy sa bawat kalamnan. Tumingin siya sa paligid, sa mga bulaklak na ngayoy nagkakalat sa sahig, sa mga kandilang unti-unti nang nauupos, at sa kanyang mga magulang na ngayoy tila mga estranghero sa kanyang paningin. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, ang sariwang hangin mula sa dagat ay humampas sa kanyang mukha. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay lila, isang tanda ng papalubog na araw,
na tila sumisimbolo sa pagtatapos ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Nakita niya si Tia Pilar na nakatayo sa isang sulok. Ang cellphone nito ay ibinaba na. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Marahil ay ngayon lang nito napagtanto ang bigat ng katotohanang ibinunyag nito. Meya! Isang sigaw ang narinig niya mula sa malayo. Ang mga manggagawa mula sa tsiyongka ni Horatio ay naroon. Ang ilan ay umiiyak sa tuwa dahil sa wakas ay makakakuha na sila ng katarungan. Ang kanilang mga palakpakan ay hindi para sa isang kasal, kundi para sa isang tagumpay ng katuwiran. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi ng puso ni Meya ang nananatiling sugatan. Tumingin siya pabalik sa pintuan ng simbahan kung saan inalalaya ng mga pulis ang kanyang ama at ina para sa interogasyon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kalayaan ay hindi libre. Ang halaga nito ay ang ganap na pagkakahiwalay sa mga taong kailanman ay hindi siya tunay na nakilala. Saan tayo pupunta? Ang tanong ni Meya habang nakatingin sa malawak na dagat. Sa lugar kung saan ang bawat tinapay na lulutuin mo ay para sa iyong sarili. Ang sagot ni Karim, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot tanaw. Huminga ng malalim si Meya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinaplos ang luma at punit-punit na tapis na nakatago sa ilalim ng kanyang bridal gown. Ang pait ng kahapon ay tila dahan-dahang nahuhugasan ng alat ng dagat, ngunit ang tanong sa kanyang isipan ay nananatili. Pagkatapos ng bagyong ito, kaya ko pa bang bumuo ng isang tahanan na ang pundasyon ay hindi na muling mababasag ng kasakiman? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng panaderiya ni Lola Amada ay hindi na kasing pait ng mga nakaraang umaga. Wala na ang amoy ng alak ni Don Severo na sumasakal sa hangin at wala na rin ang matatalim na utos ni Doña Benilda na tila mga latigo sa pandinig. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang bawat sulok ng panaderya ay tila may dalang bigat. Isang uri ng kawalan na hindi kayang punan ng anumang dami ng harina. Dahan-dahang kinuha ni Meya ang isang timba ng tubig at nagsimulang linisin ang sahig na semento. Ang bawat kuskos ng kanyang kamay ay tila pagbura sa mga bakas ng dumi na iniwan ng nakaraang gabi. Ang tubig na humahalo sa alikabok ay dahan-dahang umagos patungo sa labas, na tila nagdadala ng lahat ng pait at sipayo na matagal niyang kinimkim. Sa gitna ng kanyang paglilinis, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng gate sa labas. Hindi na siya kinabahan. Alam niyang wala na ang mga taong dapat niyang katakutan. Si Don Severo ay nakatayo sa tapat ng pinto. Ang kanyang suot na damit ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay tila hindi na isuklay ng ilang araw. At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Wala na ang mapagmataas na Don. Ang nasa harap ni Maya ay isang matandang lalaking tila dinurog ng sarili niyang mga pagkakamali. Maya, anak, ang boses ni Severo ay nanginginig kasing rupok ng isang tuyong sanga. Wala na kaming mapuntahan ng mama mo. Kinumpis ka na ang bahay dahil sa mga utang. Pati ang mga kamag-anak natin, hindi na kami kinakausap. Alam kong nagkamali kami pero anak mo pa rin kami. Utang na loob, huwag mo kaming pabayaan. Napatigil si Meya sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang kanyang ama, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pagkahabag na hinaluan ng kapatawaran para sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit sa likod ng mga mata ni Severo,
Nakikita pa rin niya ang parehong motibo. Hindi ito hingi ng tawad dahil sa sakit na idinulot nila, kundi hingi ng tulong dahil sila ay nagigipit. Papa, ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong nagmahal ng totoo, hindi sa mga taong ginawang puhunan ang sarili nilang dugo at laman. Ang mahinahon ngunit matatag na sagot ni Mea. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng taon ng aking kabataan. Ibinigay ko na ang bawat patak ng aking pawis para bayaran ang inyong mga bisyo. Ang kalayaang mayroon ako ngayon ay hindi galing sa inyo, kundi binili ko ng sarili kong pighati. Wala ka bang puso? Hahayaan mo kaming magutom sa kalsada? Ang biglang pagsiklab ng dating ugali ni Severo, isang huling pagtatangka ng gaslighting. May puso ako, Papa. Kaya nga pinili kong mabuhay. Ang tugon ni Mea habang dahan-dahang iniaabot ang isang maliit na supot ng tinapay na kanyang niluto kaninang madaling araw. Ito na ang huling ibibigay ko sa inyo. Mula sa araw na ito, ang panaderyang ito ay hindi na pamilya Brizuela. Ito ay magiging tahanan ng mga taong marunong rumespeto sa dangal ng iba. Maaari na kayong umalis. Dahan-dahang isinara ni Mea ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang pagiging biktima. Sumandal siya sa pinto at dahan-dahang dumausdos pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Doon, sa gitna ng bango ng bagong lutong tinapay, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa hapdi ng ganap na pagkaulila. Kinuha niya ang pekeng singsing na ibinigay ni Horacio na nasa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang kinang nito na tila isang lason na nagkukunwaring gamot. Sa isang mabilis na pagkilos, lumakad siya patungo sa bintana at inihagis ang singsing patungo sa malalim na bahagi ng kanal sa labas. Ang pagbagsak nito sa maduming tubig ay hindi lumikha ng malakas na tunog. Ngunit sa puso ni Mea, ito ay ang tunog ng isang kadenang tuluyan ng naputol. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang katok sa kabilang pinto. Ang pinto patungo sa hardin. Si Karim ay naroon, may dalang isang maliit na halaman na nakatanim sa paso. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nag-aalala kung handa na ba ang dalaga sa panibagong simula. Ang mga sugat ay hindi mabilis maghilom, Mea. Ang pabulong na wika ni Karim habang inilalagay ang halaman sa ibabaw ng mesa. Pero ang bawat bagong dahon ay tanda na ang buhay ay patuloy na lumalaban. Ngumiti si Mea, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, alam niyang ang pagiging malaya ay nangangahulugan din ng pagharap sa isang mundong wala ng sasandalan. Kaya niya nga bang itayo ang Panaderia Dignidad ng mag-isa habang ang buong barangay ay nakatingin pa rin sa kanya bilang ang anak na tumalikod sa magulang? Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay muling humahalimuyak sa hangin ng San Isidro del Mar. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bango ay walang halong pait ng takot o anino ng pagkakautang. Ang bukang liwayway ay nagdala ng isang ginintuang liwanag na dahan-dahang gumagapang sa bagong pinturang karatula ng tindahan. Nakasulat doon sa malalaking titik na gawa sa inukit na kahoy ang pangalang Panaderia Dignidad. Ito ang monumento ng kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat hibla ng kahoy ay sumasalamin sa bawat luhang natuyo na sa kanyang mga pisngi. Sa loob ng kusina, hindi na nag-iisa si Mea.
Kasama niya ang 5 kababaihan na dati ay biktima ng pang-aabuso sa kongka ni Horacio. Ang tunog ng kanilang mahihinang tawanan at ang ritmikong pagmasa ng harina sa ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa Nara ay nagsisilbing musika sa pandinig ni Mea. Wala na ang mabigat na pressure ng kompetisyon. Ang bawat masa ng galapong ay puno ng pag-asa at pagtutulungan. Ate Maya, mukhang perpekto na itong unang batch ng bibingka. Ang masayang wika ni Lita, ang bunsong manggagawa, habang maingat na inilalagay ang mga dahon ng saging sa mga hulmahan. Ngumiti si Mea, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Lutuin natin ng tama, Lita. Ang mga taong bibili nito ay hindi lang tinapay ang matitikman, kundi ang hirap at tagumpay nating lahat. Sa labas, narinig ni Mea ang tunog ng isang sasakyang huminto. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang malinis na tapis at lumabas. Si Karim ay naroon, suot ang isang simpleng t-shirt at maong, bitbit ang huling kahon ng mga gamit para sa kanilang pagbubukas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa dalaga. May isang sandali ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Isang uri ng katahimikan na punong-puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bitawan. Lumapit si Karim at dahan-dahang inilapag ang kahon sa sahig. Hinawakan niya ang balikat ni Mea, isang haplos na nagdadala ng init at proteksyon na matagal nang hinahanap ng dalaga. Handa ka na ba, Maya? Ang buong San Isidro ay naghihintay na sa labas. Kinakabahan ako, Karim. Ang pabulong na sagot ni Mea, ang kanyang tinig ay may bahagyang panginginig. Paano kung hindi nila ako tanggapin dahil sa lahat ng nangyari? Humarap si Karim sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga daliri nito ay dahan-dahang humaplos sa mga palad ni Mea na may mga bakas pa rin ng harina. Ang iyong nakaraan ay hindi isang mantsa, kundi isang kwento ng katapangan. Ang mga taong naririto ay hindi narito para humusga. Narito sila dahil naniniwala sila sa iyo. Sa isang mabilis at banayad na pagkilos, inilapit ni Karim ang kanyang mukha at idinampi ang isang mabilis na halik sa noo ni Mea. Isang matinding kilig ang gumapang sa buong katawan ng dalaga, isang pakiramdam na tila libu-libong paru-paro ang nagliliparan sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ito ang uri ng pagnanasa na nakakasulasok, kundi isang pangako ng isang pag-ibig na handang maghintay at maghilom. Nang buksan ni Mea ang malaking pinto ng panaderya, ang tumambad sa kanya ay hindi ang mapanghusgang mga mata ng lipunan, kundi ang mga ngiti ng mga taong dati ay nakamasid lamang sa dilim. Naroon si Tia Pilar, na sa pagkakataong ito ay hindi hawak ang kanyang cellphone para sa iskandalo, kundi isang basket ng mga bulaklak bilang tanda ng pagsisisi at pagbati. Mea, pasensya ka na sa lahat. Ang mahinang wika ni Pilar habang iniaabot ang mga bulaklak. Ngayon, ang live stream ko ay tungkol sa pinakamagandang panaderya sa buong bansa. Kinuha ni Mea ang unang piraso ng mainit na bibingka mula sa tray. Dahan-dahan niya itong hinati at tinikman. Ang tamis ng asukal, ang alat ng itlog na maalat, at ang bango ng dahon ng saging ay humahalo sa kanyang panlasa. Ngunit higit sa lahat, ang lasa na nananaig ay ang lasa ng kalayaan. Wala na ang pait, wala na ang dumi ng nakaraan. Habang pinagmamasdan niya ang mga tao na nag-uunahang pumasok at ang bawat isa ay tila may dalang kwento ng sariling paghilom, naramdaman ni Mea ang isang matinding kapayapaan.
Ang Panaderia Dignidad ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay ang kanyang bagong buhay. Tumingin siya sa langit, sa maliwanag na asul na abot tanaw, kung saan ang dagat at langit ay tila nagtatagpo. Isang huling alaala ang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ni Lola Amada na nakangiti sa kanya mula sa kabilang panig. Tapos na ang paghihirap, Lola, ang pabulong na wika ni Maya sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang hindi pamilyar na anino ang nakatayo sa dulo ng kalsada, nakasuot ng madilim na jacket at nakatingin ng matalim sa masayang eksena. Sino ang estrangherong ito na tila hindi kabilang sa katuwaan ng San Isidro at mayroon pa bang lihim na naghihintay na muling gumambala sa kapayapaang pilit na binuo ni Mea? Ang anino sa dulo ng kalsada ay dahan-dahang nahagip ng liwanag mula sa poste ng ilaw. Sa pamamagitan ng pag-aninaw sa mga nanginginig na balikat at pamilyar na tindig na ngayoy hukot na dahil sa bigat ng buhay, nakilala ni Mea ang bulto. Ito ay si Doña Benilda. Ang kanyang ina ay nakatayo sa malayo, suot ang isang kupas na damit. Pinagmamasdan ang tagumpay ng anak na minsan niyang itinuring na kalakal. Nagtama ang kanilang mga paningin mula sa magkabilang dulo ng kalsada. Sa sandaling iyon, hinanap ni Mea sa kanyang puso ang galit na matagal nang sumunog sa kanyang kaluluwa, ngunit wala na siyang naramdaman. Ang apoy ng paghihiganti ay tuluyan ng naging malamig na abo. Pinatawad na niya ang kanyang mga magulang. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang kanyang sariling kaluluwa ay uhaw na sa kapayapaan at paglaya mula sa kulungan ng poot. Ngunit alam din ni Mea na ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbubukas muli ng pinto. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang ngiti ng pamamaalam na puno ng kapayapaan, at pumasok pabalik sa loob ng panaderya ng hindi lumilingon, tuluyan ng isinasara ang kabanata ng kanyang nakaraan. Sa paglipas ng mga buwan, ang Panaderia Dignidad ay naging isang kanlungan hindi lamang para kay Mea, kundi para sa bawat babaeng nangangailangan ng panibagong simula. Ang kapayapaan na matagal niyang pinangarap ay hindi niya natagpuan sa isang malaking palasyo o sa malaking halaga ng salapi. Natagpuan niya ito sa simpleng amoy ng umuusok na kape sa umaga, sa init ng hornohan na nagbibigay ng buhay sa bawat masa ng harina, at sa mga gabi kung saan maaari siyang matulog ng walang takot na may maniningil sa kanyang paghinga at kalayaan. Nang gabing iyon, naglakad sila ni Karim patungo sa dalampasigan kung saan unang pinagtagpo ng tadhana ang kanilang mga sugatang kaluluwa. Ang ihip ng hangin mula sa karagatan ay malamig, ngunit ang presensya ng lalaki sa kanyang tabi ay nagbibigay ng kakaibang init na bumabalot sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang inabot ni Karim ang kanyang kamay, pinagsalikop ang kanilang mga daliri sa isang hawak na walang pag-aangkin, kundi puno ng pangako ng proteksyon at paggalang. Isinandal ni Mea ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Karim. Pinakikinggan ang ritmikong paghampas ng mga alon sa dalampasigan na tila isang malumanay na oyayi ng kalikasan na nagpapatunay na ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi kailanman mananakit o magdidikta. Ang kwento ni Salomea Brizuela ay isang tahimik na himagsikan laban sa maling paniniwala ng lipunan. Ipinakita niya na ang utang na loob ng isang anak sa kanyang magulang ay hindi isang kadena na dapat maggapos sa kanyang kinabukasan at hindi kailanman dapat maging sandata upang abusuhin ang isang buhay.
Ang buhay ay isang biyaya mula sa itaas, hindi isang pautang na may patubo mula sa mga nagluwal sa atin. Higit sa lahat, napatunayan na ang dangal ng isang babae ay hindi kailanman maaring maging pambayad sa kasakiman ng iba. Sa huli, ang pait ng matamis na bibingka ay hindi lamang isang kwento ng pagtataksil at pighati, kundi isang obra ng paghilom at pagbangon. Bilang isang pagtataya, ang nobelang ito ay matagumpay na nakapag-iwan ng isang malalim na mensahe sa bawat puso na nakinig. Kahit gaano man kadiin ang pagkakadurog ng ating pagkatao, palaging may natitirang piraso ng ating sarili na sapat na upang tayo ay muling mabuo. Ang tunay na matamis na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa atin, kundi ang makita ang ating sariling nakangiti, malaya, at buo sa kabila ng lahat ng unos. Ang amoy ng bibingka ay mananatiling matamis, hindi dahil sa asukal, kundi dahil sa pagmamahal na inihalo dito ng mga kamay na piniling lumaban. Jamdam